Deserve. Yan ang sinabi ng kilalang kritiko ng drug war na si former Senator Leila de Lima sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na anyay may pakana ng Oplan Tokhang. Pero aminado rin ng dating senadora na bittersweet para sa kanya ang nangyaring pagkakaaresto dahil sana ay hindi na umabot pa sa International Tribunal ang kaso. May mensahe at hamon naman siya ngayon sa dating nagpakulong sa kanya. Former Senator, salamat sa oras ninyo. Umpisahan na natin. Salamat din po. Salamat din po. March 11, Duterte inilipad palabas ng bansa, makasaysayang araw para sa buong bansa. On a personal level, what does this mean to you? We all know that President Duterte, pinakulong kayo for so many years. Actually, it was mixed feelings. Why mixed feelings? Kasi parang bittersweet sa akin. Sweet dahil nga, ayan, na-vindicate na naman ako. Alam niyo naman kung bakit ginawa yun sa akin yung pinakulong ako. Dahil nga linabanan ko yan, kinonden ako yan. Talagang pumalag ako doon sa mga pagpatay na yon ng libo-libo nating mga kababayan na karamihan sa kanila ay mga mahihirap. So, it's a feeling of ecstasy nung kahapon. Pero malungkot din ako kasi hindi na sana dumating sa hantong na ito. Kung noon pa sana ay mga kinasuhan na yung mga dapat kasuhan, lalo na si former President Rodrigo Duterte and then yung kanyang chief enforcer ng war on drugs na si former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa, kaya di sana mas maaga yung hinahanap natin ng hustisya at hindi na natin kailangan ng tulong o yung pagkikialam ng isang international tribunal. Kaya malungkot din ako. Senator, people in the streets yesterday, may placard mukha ni Duterte saying deserve. Does serve. Deserve nga ba ni Pangulong Duterte? Opo. Opo. Kasi nga, nakita naman natin yon, wala naman tayong duda na siya yung may pakana ng mga pagpatay na yon. Ina-announce niya yon, yung mga kill. Nagyayabang pa siya noon. And then he said he was going to take full responsibility. All right. Now, what do we expect from here, Senator? I don't know how privy you are with the information and what's happening at the ICC. Are we expecting other personalities linked to the drug war to be also arrested? We expect that. Siguro ang ginawa ngayon ng ICC ay yung lang muna, piecemeal or staggered. Inuna muna nila yung sa tingin nila yung pinaka may highest criminal responsibility. We are talking about, yes, of former PNP chiefs. Is that what you are getting PNP to? Chief, yes, because he was the chief enforcer of the Oplan Tokhang and possibly other PNP officials. You are running for a seat in Congress and sakali pong manalo kayo, ang tanong natin ngayon ay isusulong niyo po ba ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC membership? Oh yes, matagal ko na rin po yan na sinusulong. Kahit nga po nung nakakulong pa ako. Kasi pinakadahilan kung bakit inalis tayo ay self-interest. Dahil kasi siya ang lilitisin, siya yung iimbestigahan. So hindi yun para sa interest ng bayan. That was not for our national interest. Ano ho ba yung masama na sumama tayo sa isang na lumagda tayo uli sa isang international treaty na ganon ang mandato, yun ang ICC, na yung mga hindi kaya na panagutin ng mga local mechanisms of accountability, domestic mechanisms of accountability, nandyan ang ICC or the Rome Statute. Senator, do you have any words for former President Duterte? Harapin na lang po niyo yung mga paratang sa inyo. Kung naniniwala kayo na wala kayong kasalanan, i-ano niyo yan. You have to prove your innocence. Hinarap ko po yung mga gawa-gawang kaso sa akin. Nahirapan, nagdusa ng almost 7 years. Kayo naman po, marami kayong nabiktima. So dapat po harapin nyo ang pananagutan. All right, with that, thank you so much, Senator Leila de Lima. Thank you for your time.